pinabalik sa tarma ang eroplanong babiyaheng Palawan dahil sa komento tungkol sa bomba ng isang pasahero. Saksi si Jiggy Manicad. Pati yung dalawang stewardess po ay pinapakiusapan. Ayaw talaga. Kaya tumuloy po ako. Sabi ko, dito na lang kami, 4. Sabi niya, hindi yan pwede. Sabi ko, sumabog kung sumabog. Yun lang po ang nabat. Kung bagay, pagkatapos po yun, sabi na, sige, lilipat na ako doon. Yung pasahero, lumipat doon. At kami po ay umupo ng matiwasay. Dahil sa pagbanggit niya sa salitang may kinalaman sa pagpapasabog habang sakay ng Air Philippines flight patungong Puerto Princesa, Palawan, isinailalim sa investigasyon si Imam Muhammad Surur, gayon din ang ilan niyang kasamahan. Kwento sa akin ni Imam Surur, bugso lang daw ng damdamin ng kanyang naiusal matapos hindi napakiusapang lumipat ang lalaking katabi ng kanyang asawa at anak. Bawal raw kasi sa mga babaeng Muslim na may makatabing ibang lalaki. Kahit nasa upuan, lalo na kung hindi nila ito kamag-anak. Pinababa tuloy ang lahat ng pasahero, pati na mga bagahe, para matiyak na walang bomba sa flight. Sa ilalim ng Presidential Decree 1727, dapat seryosohin ang anumang pagbanggit ng bomba kahit pa biro lang ito. Ang mga babanggit ng bomba, maaaring makulong ng hindi bababa sa 5 taon o pagmultahin ng 40,000 o pareho. Pinagsisiyan ko po yun na hindi maganda yung aking gawa po na hindi maganda po yun. Konting ingat lang po sa ating mga binibitiwang salita dahil ayaw din naman natin na makapagbigay ng hindi nararapat na takot or pangamba sa mga makakarinig yung ating mga binibitiwang mga pagbibiro. Dumating na mga abogado ni Imam Surur sa tanggapan ng Aviation Security Group. Wala pa namang pahayag ang Air Philippines kaugnay sa nangyari. Pero natuloy ang flight matapos madelay na mahigit 3 oras. Ako si Jiggy Manicad, ang inyong saksi.